Sa gitna ng malawak na bukirin ay may nakatayong isang lumang bahay na matagal nang iniwan ng mga taong dating nakatira roon. Napalibutan ito ng matataas na damo at mga punong matagal nang hindi napuputol. Ang kahoy na dingding ay kupas na at ang bubong ay may mga bahagi ng nasira dahil sa maraming taon ng ulan at init ng araw. Tahimik ang paligid sa umaga ngunit may kakaibang pakiramdam ang sinumang mapapadpad sa lugar na iyon. Para bang may nagmamasid mula sa loob ng katahimikan ng bukid. Matagal nang usap-usapan sa kalapit na baryo ang bahay na iyon. Sinasabi ng matatanda na dati itong pagmamay-ari ng isang pamilyang namuhay doon ng maraming taon. Masipag ang ama sa bukid at maayos ang pamumuhay ng pamilya. Ngunit isang gabi ay may nangyaring hindi maipaliwanag. Kinabukasan ay umalis ang pamilya at hindi na muling bumalik. Walang malinaw na kwento kung bakit sila biglang naglaho. Ang naiwan lamang ay ang bahay na unti-unting nilamon ng katahimikan ng bukirin. Habang tumatagal ay mas lalong naging mailap ang lugar sa mga tao. May mga magsasakang dumaraan noon sa bukid, ngunit napansin nilang tila may kakaibang pagbabago sa paligid ng bahay. May mga ilaw na sumisiklab sa loob kahit walang tao. May mga aninong gumagalaw sa bintana kahit sarado ang pinto. Minsan ay may naririnig na mahihinang tinig na parang nagmumula sa ilalim ng mga puno. Dahil dito ay unti-unting iniwasan ng mga tao ang lugar. Hindi na sila dumaraan malapit sa bahay, lalo na kapag papalapit na ang gabi. Ang mga matatanda sa baryo ay may sariling paniniwala tungkol sa nangyayari roon. Sinasabi nila na hindi na tao ang naninirahan sa lumang bahay. Ayon sa kanila ay mga nilalang mula sa ibang mundo ang nag-angkin sa lugar. Sa paglipas ng mga taon ay may mga nakapansin ng kakaibang kagandahan sa paligid ng bahay tuwing gabi. Ang mga damo ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang hangin ay may dalang malamig na simoy na hindi pangkaraniwan sa gitna ng bukirin. At kapag tahimik ang paligid ay may mga anyong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ang mga anyong iyon ay hindi tulad ng tao. Ang kanilang galaw ay magaan at tila sumasabay sa hangin. Minsan ay may mga figurang maliwanag na parang gawa sa liwanag ang buwan. Minsan naman ay maliliit na nilalang na nagtatago sa mga ugat ng puno at sa ilalim ng mga bato. Sa loob ng lumang bahay ay may kakaibang buhay na umusbong. Ang sahig na kahoy ay naging tahanan ng maliliit na nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa ilalim ng mga sirang tabla ay may mga lagusan na patungo sa isang lihim na mundo sa ilalim ng lupa. Sa likod ng bahay ay may isang matandang puno na tila mas matanda pa kaysa sa mismong bahay. Ang puno na iyon ay may makapal na ugat na kumalat sa lupa. Sa gabi ay may mga liwanag na lumalabas sa pagitan ng mga ugat nito. Doon, madalas nagtitipon ang mga nilalang na hindi nakikita ng tao. May mga engkanto na nakatira sa loob ng bahay. Sila ang nagbabantay sa bawat sulok ng lumang gusali. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim at ang kanilang galaw ay tahimik tulad ng hangin sa gabi. Sa bawat gabi ay gumagala sila sa loob ng bahay na parang ito ang kanilang kaharian. Sa paligid naman ng bahay ay naninirahan ang mga diwata. Ang kanilang anyo ay maliwanag at ang kanilang presensya ay nagdadala ng kakaibang liwanag sa bukirin. Kapag sumisikat ang buwan, ay lumalabas sila mula sa mga puno at naglalakad sa damuhan na tila nagbabantay sa katahimikan ng lugar. Ang lumang bahay ay hindi na isang ordinaryong gusali. Ito ay naging pintuan ng isang mundong hindi alam ng mga tao. Isang mundong pinaninirahan ng mga nilalang na matagal nang umiiral sa kalikasan, ngunit bihirang makita ng mata ng tao. At sa bawat gabi na dumaraan ay mas lalong lumalalim ang misteryo ng bahay na iyon sa gitna ng bukirin. Dahil habang patuloy na iniiwasan ng mga tao ang lugar, ay lalo namang nagiging buhay ang mundo ng mga engkanto at mga diwata na tahimik na naninirahan sa loob at paligid ng lumang bahay. Lumipas ang maraming taon at nanatiling tahimik ang lumang bahay sa gitna ng bukirin. Ang mga dingding na kahoy ay lalo pang kumupas at ang bubong ay halos matakpan na ng lumot at damo. Ngunit sa kabila ng itsura nitong tila patay na gusali ay may lihim na buhay na patuloy na umiikot sa loob at paligid nito. Tuwing sumasapit ang gabi ay nagiging kakaiba ang hangin sa lugar na iyon. Ang simoy ng hangin ay malamig at mabagal na gumagalaw sa pagitan ng mga damo at mga puno. Ang liwanag ng buwan ay bumabagsak sa lumang bahay at nagbibigay ng maputlang liwanag sa mga bintanang matagal nang walang salamin. Sa loob ng bahay ay nagsisimulang gumalaw ang mga nilalang na hindi nakikita ng mga tao.
Mula sa ilalim ng sahig ay lumalabas ang maliliit na engkanto na matagal nang naninirahan sa lugar. Sila ay tahimik na gumagalaw sa madilim na sulok ng bahay at naglalakad sa ibabaw ng lumang kahoy na sahig. Ang kanilang mga mata ay maliwanag at ang kanilang katawan ay tila kasing gaan ng hangin. Hindi sila naglalakad tulad ng tao. Ang kanilang galaw ay parang lumulutang sa ibabaw ng sahig. Sa bawat gabi ay nililibot nila ang buong bahay na tila sinusuri ang bawat sulok nito. Sa likod ng bahay ay may mga diwata na unti-unting lumalabas mula sa ilalim ng mga puno. Ang kanilang anyo ay maliwanag na parang sinag ng buwan na bumaba sa lupa. Ang kanilang mga buhok ay mahahaba at kumikislap sa liwanag ng gabi. Ang mga diwata ay naglalakad sa damuhan sa paligid ng bahay. Ang bawat hakbang nila ay tila nagdadala ng banayad na liwanag sa lupa. Ang mga damo na kanilang tinatapakan ay tila nagiging mas sariwa at mas buhay sa kanilang pagdaan. Sa ilalim ng matandang puno sa likod ng bahay ay may isang lugar na matagal nang pinagtitipunan ng mga nilalang na iyon. Ang malalaking ugat ng puno ay tila bumubuo ng isang lihim na bulwagan sa ilalim ng lupa. Doon nagtitipon ang mga engkanto at diwata tuwing malalim na ang gabi. Sa loob ng lihim na lugar na iyon ay may kakaibang liwanag na hindi galing sa apoy o sa buwan. Ang liwanag ay nagmumula sa mismong hangin na pumapaligid sa kanila. Sa gitna ng lugar ay may isang makintab na bato na matagal nang nakabaon sa lupa. Ang batong iyon ay may kakaibang kapangyarihan na matagal nang kilala ng mga nilalang sa bukirin. Sinasabi ng mga engkanto na ang batong iyon ang puso ng lupang kanilang tinitirhan. Habang naroon ang bato ay mananatiling buhay ang mundo ng mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Ang mga diwata naman ay nagsisilbing tagabantay ng katahimikan ng lugar. Sila ang nagtitiyak na walang tao ang makakakita sa lihim na buhay sa paligid ng lumang bahay. Kapag may taong mapapadpad sa bukirin, ay agad nilang pinapalayo ito sa pamamagitan ng malamig na hangin o kakaibang pakiramdam ng takot. Sa ganitong paraan ay nanatiling lihim ang mundo ng mga nilalang sa loob ng maraming taon. Habang ang mga tao sa baryo ay patuloy na nagkukwento tungkol sa hiwaga ng lumang bahay, ay hindi nila alam na sa bawat gabi ay may isang kaharian ng mga engkanto at diwata na tahimik na nabubuhay sa gitna ng bukirin. At sa paglipas ng panahon ay tila lalong lumalakas ang kapangyarihang nagmumula sa matandang puno at sa makintab na batong nakatago sa ilalim ng lupa. Ang kapangyarihang iyon ay parang naghihintay ng isang pangyayari na magbabago sa katahimikan ng lumang bahay na matagal nang tinirahan ng mga nilalang mula sa lihim na mundo. Ang bukirin na nakapalibot sa lumang bahay ay nanatiling tahimik sa loob ng maraming taon. Ang mga damo ay patuloy na tumataas at ang mga puno ay lalong dumami sa paligid ng lugar. Ang dating daanan ng mga tao ay unti-unting natakpan ng makapal na halaman. Ang lumang bahay ay tila naging bahagi na lamang ng kalikasan na matagal nang umiiral sa gitna ng bukirin. Ngunit sa loob ng katahimikan na iyon ay patuloy ang lihim na buhay ng mga nilalang na naninirahan sa paligid. Ang mga engkanto ay lalong naging pamilyar sa bawat sulok ng bahay. Ang bawat tabla ng sahig at bawat siwang ng dingding ay naging daanan nila sa kanilang paggalaw tuwing gabi. Kapag ang buwan ay mataas na sa langit ay nagsisimulang lumabas ang mga engkanto mula sa ilalim ng sahig. Ang kanilang maliliit na anyo ay kumikislap sa maputlang liwanag na pumapasok sa mga bintana ng bahay. Tahimik silang gumagalaw na tila sinusundan ang isang matagal nang nakasanayang gawain. May mga engkanto na nagbabantay sa mga pintuan ng bahay. May mga engkanto na nananatili sa ilalim ng sahig kung saan matatagpuan ang mga lihim na lagusan patungo sa ilalim ng lupa. Ang bawat isa sa kanila ay may tungkuling ginagampanan upang mapanatili ang katahimikan ng kanilang mundo. Sa labas ng bahay ay naroon ang mga diwata na naglalakad sa damuhan at sa pagitan ng mga puno. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa buong bukirin tuwing gabi. Ang hangin ay tila nagiging mas malinaw kapag sila ay gumagalaw sa paligid. Ang mga diwata ay may kakayahang maramdaman ang bawat pagbabago sa lupa at hangin. Kapag may kakaibang galaw sa bukirin, ay agad nila itong nalalaman. Dahil dito ay nanatiling ligtas ang lihim na lugar sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng matandang puno sa likod ng bahay ay patuloy na nagtitipon ang mga nilalang tuwing gabi. Ang mga ugat ng puno ay bumabalot sa lupa na parang mga pader ng isang lihim na silid. Sa gitna ng silid na iyon ay nananatiling nakabaon ang makintab na bato na pinagmumula ng kapangyarihan ng lugar.
Ang batong iyon ay hindi pangkaraniwan. Sa tuwing sumisikat ang buwan ay naglalabas ito ng banayad na liwanag na kumakalat sa buong ilalim ng lupa. Ang liwanag na iyon ay nagbibigay lakas sa mga engkanto at diwata na naninirahan sa paligid ng bahay. Habang lumilipas ang panahon ay napansin ng mga nilalang na unti-unting lumalakas ang liwanag ng bato. Ang dating banayad na sinag ay nagiging mas maliwanag sa bawat gabi na dumaraan. Para bang may nangyayaring pagbabago sa loob ng bato na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Ang pinakamatandang engkanto sa lugar ay matagal nang nagbabantay sa batong iyon. Siya ay tahimik na nananatili sa ilalim ng matandang puno at pinagmamasdan ang liwanag na lumalabas mula rito. Sa kanyang mahabang pananatili sa lugar, ay alam niyang may kahulugan ang bawat pagbabago sa kapangyarihan ng bato. Isang gabi habang tahimik ang bukirin, ay napansin niya ang isang kakaibang pangyayari. Ang liwanag mula sa bato ay biglang naging mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang gabi. Ang paligid ng lihim na silid ay napuno ng maputlang sinag na tila gumagalaw sa hangin. Sa sandaling iyon ay naramdaman ng lahat ng engkanto at diwata ang isang malakas na alon ng kapangyarihan na nagmula sa ilalim ng lupa. Ang hangin sa buong bukirin ay biglang naging malamig at ang mga dahon ng mga puno ay bahagyang gumalaw kahit walang malakas na hangin. Ang pinakamatandang engkanto ay tahimik na tumingin sa makintab na bato na patuloy na kumikislap sa gitna ng lihim na silid. Sa kanyang isip ay unti-unting nabuo ang isang matagal ng kinatatakutang posibilidad. Maaaring ang katahimikan ng lumang bahay sa gitna ng bukirin ay malapit ng magbago. Dahil ang kapangyarihang matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa ay tila nagsisimula ng gumising. Sa mga sumunod na gabi ay lalong naging maliwanag ang liwanag na nagmumula sa makintab na bato sa ilalim ng matandang puno. Ang banayad na sinag na dati ay halos hindi napapansin ay naging malinaw na kumakalat sa buong lihim na silid sa ilalim ng lupa. Ang mga ugat ng puno ay tila sumisipsip sa kapangyarihang iyon at ipinapadala ito sa buong lupang nakapalibot sa lumang bahay. Ang mga engkanto na nagbabantay sa ilalim ng sahig ng bahay ay unang nakaramdam ng pagbabago. Ang lupa ay tila may bahagyang paggalaw na hindi pangkaraniwan. Ang hangin sa loob ng bahay ay nagiging mas malamig kahit walang bukas na bintana o pinto. Tuwing gabi ay nagtitipon ang mga engkanto at mga diwata sa ilalim ng matandang puno upang pagmasdan ang makintab na bato. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa liwanag na patuloy na lumalakas. Walang nagsasalita, ngunit ang bawat isa ay may nararamdamang kakaibang kaba sa kanilang kalooban. Ang pinakamatandang engkanto ay tahimik na lumapit sa bato. Ang kanyang anyo ay payat at matagal nang nakikita sa lugar na iyon. Siya ang matagal ng tagapagbantay ng lihim na kapangyarihan sa ilalim ng lupa. Sa kanyang mahabang panahon ng pagbabantay ay alam niya ang mga senyales ng pagbabago. Ang liwanag na lumalabas sa bato ay hindi lamang simpleng pagliwanag. Ito ay tanda ng isang bagay na matagal nang hinihintay ng kalikasan. Habang pinagmamasdan niya ang bato, ay napansin niyang may maliliit na guhit ang liwanag na gumagalaw sa ibabaw nito. Ang mga guhit ay tila bumubuo ng mga hugis na hindi karaniwang nakikita. Ang mga hugis na iyon ay parang sinaunang marka na matagal nang nakalimutan ng mundo ng tao. Sa ibabaw ng lupa ay nagsimula ring magbago ang paligid ng lumang bahay. Ang mga damo sa bukirin ay tila mas nagiging sariwa at mas luntian kahit walang ulan sa mga nakaraang araw. Ang mga puno ay nagiging mas matibay at ang kanilang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga diwata na naglalakad sa damuhan tuwing gabi ay napansin ang pagbabago sa hangin. Ang bawat paghinga nila ay parang may dalang kakaibang lakas mula sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay tila mas nagiging maliwanag habang tumatagal ang gabi. Ngunit kasabay ng lakas na iyon ay may kakaibang pakiramdam ng pag-anticipate sa buong bukirin. Para bang ang lupa ay naghihintay ng isang pangyayari na magpapabago sa katahimikan ng lugar. Isang gabi habang mataas ang buwan sa kalangitan ay biglang kumislap ng malakas ang makintab na bato. Ang liwanag nito ay umabot hanggang sa mga ugat ng matandang puno at kumalat sa buong paligid. Sa sandaling iyon ay sabay na naramdaman ng mga engkanto at diwata ang isang malakas na alon ng enerhiya na dumaan sa kanilang mga katawan. Ang hangin sa bukirin ay biglang gumalaw at ang mga dahon ng puno ay nag-ingay sa malamig na simoy ng gabi. Ang pinakamatandang engkanto ay tumingin sa ibabaw ng lupa na tila may nakikita sa malayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon,
ay may naramdaman siyang kakaibang presensya na papalapit sa bukirin. Hindi iyon presensya ng engkanto o diwata. Hindi rin iyon karaniwang presensya ng hayop sa bukid. Ito ay presensya ng isang tao na papalapit sa lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sa gitna ng malawak na bukirin ay may isang figura na unti-unting naglalakad papunta sa direksyon ng lumang bahay. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumama sa kanyang anyo habang dahan-dahan siyang lumalapit sa lugar na matagal nang tinirahan ng mga nilalang mula sa lihim na mundo. Ang figura na naglalakad sa gitna ng bukirin ay dahan-dahang lumalapit sa lumang bahay na matagal nang nakatayo sa gitna ng katahimikan. Ang damo ay bahagyang gumagalaw sa bawat hakbang niya habang ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa kanyang daan. Matagal nang walang taong dumaraan sa lugar na iyon lalo na kapag gabi. Ngunit sa gabing iyon ay may isang tao na hindi alam ang lihim ng mundo na naninirahan sa paligid ng lumang bahay. Sa ilalim ng lupa ay agad naramdaman ng mga engkanto ang presensya ng taong papalapit. Ang kanilang maliliit na anyo ay biglang naging tahimik habang ang kanilang mga mata ay sabay-sabay na tumingin sa direksyon ng ibabaw ng lupa. Ang pinakamatandang engkanto ay bahagyang tumingala na tila pinakikinggan ang galaw ng lupa sa ibabaw nila. Sa mahabang panahon ng kanyang pagbabantay ay bihira na siyang makaramdam ng presensya ng tao sa lugar na iyon. Sa paligid ng bahay ay naramdaman din ng mga diwata ang papalapit na hakbang. Ang kanilang maliwanag na anyo ay bahagyang tumigil sa paglalakad sa damuhan. Ang hangin sa paligid nila ay naging mas malamig habang ang kanilang pansin ay napunta sa direksyon ng figurang papalapit. Ang tao ay patuloy na naglalakad sa gitna ng bukirin na tila walang takot sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag habang siya ay papalapit sa lumang bahay. Sa paglapit niya ay mas naging malinaw ang anyo ng bahay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga dingding na kupas at ang bubong na halos matabunan ng lumot ay nagbigay ng kakaibang anyo sa lumang gusali. Huminto ang tao sa harap ng bahay at tahimik na tumingin sa pintuan na matagal nang sarado. Ang paligid ay napakatahimik at tanging ang mahinang galaw ng hangin sa damuhan ang maririnig sa bukirin. Sa loob ng bahay ay nagsimulang gumalaw ang mga engkanto sa ilalim ng sahig. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim habang tahimik nilang pinagmamasdan ang presensya ng tao sa labas ng pintuan. Ang mga diwata naman ay nagtipon sa pagitan ng mga puno sa likod ng bahay. Ang kanilang mga anyo ay bahagyang kumikislap sa dilim habang sila ay tahimik na nagmamasid. Ang pinakamatandang engkanto ay unti-unting umakyat mula sa ilalim ng lupa patungo sa ilalim ng sahig ng bahay. Sa pamamagitan ng maliliit na siwang ng kahoy ay pinagmamasdan niya ang anino ng taong nakatayo sa harap ng pintuan. Sa loob ng mahabang panahon ay naging lihim ang lugar na iyon sa mundo ng tao. Ngunit sa gabing iyon ay may isang taong muling nakatayo sa harap ng bahay na matagal nang tinirahan ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang tao ay dahan-dahang lumapit sa pintuan at inilapit ang kanyang kamay sa lumang kahoy na matagal nang hindi nagagalaw. Ang kahoy ay bahagyang kumaluskos sa kanyang paghawak. Sa sandaling iyon ay sabay na naramdaman ng mga engkanto at diwata ang isang kakaibang paggalaw ng kapalaran sa lugar na iyon. Ang katahimikan ng bukirin ay tila nagbago habang ang presensya ng tao ay pumasok sa hangin na matagal nang pinaghaharian ng mga nilalang ng kalikasan. Ang kamay ng tao ay dahan-dahang nagtulak sa pintuan ng lumang bahay. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, ay muling bumukas ang pintuan ng bahay na matagal nang naging tahanan ng mga engkanto at mga diwata sa gitna ng malawak na bukirin. Ang pintuan ng lumang bahay ay dahan-dahang bumukas sa katahimikan ng gabi. Ang kahoy ay bahagyang umingit habang ito ay gumalaw matapos ang napakahabang panahon na hindi nagalaw ng kamay ng tao. Ang malamig na hangin mula sa loob ng bahay ay lumabas at sumalubong sa bukirin na naliliwanagan ng buwan. Ang tao ay tumayo sa harap ng bukas na pintuan at tumingin sa loob ng bahay. Ang loob ay madilim at ang sahig na kahoy ay natatakpan ng alikabok na naipon sa loob ng maraming taon. Ang mga dingding ay kupas at ang mga bintana ay halos matakpan ng mga sanga at dahon mula sa mga puno sa paligid. Sa ilalim ng sahig ay tahimik na gumalaw ang mga engkanto. Ang kanilang maliliit na anyo ay nagtipon sa mga siwang ng kahoy habang pinagmamasdan ang pagpasok ng tao sa lugar na matagal na nilang tinitirhan.
Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim, habang ang kanilang mga galaw ay nananatiling maingat at tahimik. Ang tao ay dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, habang ang sahig ay bahagyang umuugong sa ilalim ng kanyang timbang. Ang alikabok sa sahig ay bahagyang gumalaw sa bawat hakbang niya. Sa likod ng bahay ay tahimik na nagtipon ang mga diwata sa ilalim ng matandang puno. Ang kanilang mga maliwanag na anyo ay bahagyang nagliliwanag sa pagitan ng mga ugat ng puno habang sila ay nakatuon sa presensya ng taong pumasok sa bahay. Ang pinakamatandang engkanto ay nanatili sa ilalim ng sahig sa gitna ng bahay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa itaas kung saan naroon ang tao na ngayon ay nakatayo sa gitna ng lumang silid. Sa loob ng bahay ay tila may kakaibang pakiramdam na bumalot sa hangin. Ang katahimikan ay naging mas malalim habang ang presensya ng tao ay unti-unting nararamdaman ng mga nilalang sa bawat sulok ng lugar. Ang tao ay lumakad papunta sa gitna ng bahay at tumingin sa paligid. Ang mga dingding ay may mga bakas ng panahon at ang kisame ay may mga bahagi na halos masira na. Ngunit sa kabila ng pagkasira ng bahay ay tila may kakaibang lakas na nananatili sa loob nito. Habang siya ay nakatayo sa gitna ng silid, ay biglang dumaan ang malamig na hangin sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. Ang hangin ay dumaan sa pagitan ng mga dingding at sahig na tila may dalang lihim na presensya mula sa ilalim ng lupa. Sa sandaling iyon ay sabay na kumislap ang makintab na bato sa ilalim ng matandang puno sa likod ng bahay. Ang liwanag nito ay biglang lumakas at kumalat sa mga ugat ng puno at sa lupa na nakapalibot sa lumang bahay. Ang mga engkanto sa ilalim ng sahig ay sabay-sabay na nakaramdam ng alon ng kapangyarihan mula sa lupa. Ang kanilang mga mata ay kumislap habang ang hangin sa loob ng bahay ay bahagyang gumalaw. Sa labas ng bahay ay naramdaman din ng mga diwata ang biglaang pagtaas ng lakas ng bato. Ang kanilang mga katawan ay bahagyang nagliwanag habang ang kapangyarihan mula sa lupa ay dumaloy sa hangin ng bukirin. Ang tao sa loob ng bahay ay bahagyang tumigil sa kanyang paggalaw. Ang kanyang pakiramdam ay tila may kakaibang presensya na gumagalaw sa paligid niya kahit wala siyang nakikita sa dilim ng lumang bahay. Sa ilalim ng sahig ay tahimik na pinagmamasdan ng pinakamatandang engkanto ang pangyayari. Sa kanyang isip ay malinaw na ang pagpasok ng tao sa bahay ay may kaugnayan sa biglaang paggising ng kapangyarihan ng makintab na bato. Ang katahimikan ng lumang bahay ay hindi na tulad ng dati. Dahil sa gabing iyon ay nagsimulang magtagpo ang mundo ng tao at ang lihim na mundo ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa gitna ng bukirin. Ang tao ay nanatiling nakatayo sa gitna ng lumang bahay habang ang malamig na hangin ay patuloy na gumagalaw sa loob ng silid. Ang katahimikan ng lugar ay tila lalong lumalim habang ang liwanag ng buwan ay dumadaan sa mga sirang bahagi ng bubong at bahagyang tumatama sa sahig na natatakpan ng alikabok. Sa ilalim ng sahig ay tahimik na nagmamasid ang mga engkanto sa bawat galaw ng tao. Ang kanilang maliliit na katawan ay nakatago sa pagitan ng mga tabla ng kahoy habang ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim. Hindi pa kailanman may taong nanatili ng ganito katagal sa loob ng bahay matapos ang napakaraming taon. Ang pinakamatandang engkanto ay nanatiling tahimik habang nakatingin sa itaas kung saan naroon ang tao. Sa kanyang pakiramdam ay malinaw na ang presensya ng taong iyon ay may kaugnayan sa pagbabago ng kapangyarihan na nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa likod ng bahay ay nagtipon ang mga diwata sa ilalim ng matandang puno. Ang kanilang maliwanag na anyo ay bahagyang kumikislap habang ang kanilang pansin ay nakatuon sa bahay na nakatayo sa gitna ng bukirin. Ang hangin sa paligid nila ay tila nagiging mas malamig habang patuloy na kumikislap ang makintab na bato sa ilalim ng lupa. Ang liwanag mula sa bato ay dahan-dahang kumakalat sa mga ugat ng matandang puno at sa lupa na nakapalibot sa lumang bahay. Ang kapangyarihang iyon ay tila gumagalaw sa ilalim ng lupa na parang isang alon na unti-unting lumalakas. Sa loob ng bahay ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang pakiramdam ang tao. Ang hangin ay tila mas mabigat kaysa sa karaniwang gabi sa bukirin. Ang bawat paghinga niya ay parang may kasamang malamig na presensya na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumakad sa loob ng bahay habang sinusuri ang bawat sulok ng lumang silid. Ang sahig ay bahagyang umuugong sa ilalim ng kanyang mga hakbang habang ang mga dingding ay tahimik na nakatayo sa dilim.
Sa ilalim ng sahig ay gumalaw ang mga engkanto habang sinusundan ang bawat hakbang ng tao. Ang kanilang galaw ay mabilis ngunit tahimik na parang hangin na dumadaan sa mga siwang ng kahoy. Ang pinakamatandang engkanto ay nanatili sa gitna ng ilalim ng sahig, kung saan nararamdaman ang pinakamalakas na daloy ng kapangyarihan mula sa lupa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap habang pinagmamasdan ang presensya ng tao sa itaas. Sa sandaling iyon ay muling kumislap ang makintab na bato sa ilalim ng matandang puno. Ang liwanag nito ay naging mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang gabi at ang kapangyarihan nito ay kumalat sa buong lupang nakapalibot sa bahay. Ang mga diwata sa ilalim ng puno ay sabay-sabay na nakaramdam ng malakas na alon ng enerhiya na dumaan sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga anyo ay bahagyang nagliwanag habang ang kapangyarihan mula sa bato ay umakyat sa hangin ng bukirin. Sa loob ng bahay ay biglang dumaan ang isang malamig na hangin sa pagitan ng mga dingding. Ang hangin ay dumaan sa sahig at tila umikot sa paligid ng taong nakatayo sa loob ng lumang silid. Ang tao ay bahagyang tumigil at tumingin sa paligid kahit wala siyang nakikita. Ngunit sa kanyang pakiramdam ay may mga presensya na gumagalaw sa loob ng bahay kahit ang kanyang mga mata ay walang makita sa dilim. Sa ilalim ng sahig ay tahimik na pinagmamasdan ng mga engkanto ang pangyayari habang ang pinakamatandang tagapagbantay ay nakatingin sa direksyon ng matandang puno sa likod ng bahay. Sa kanyang pakiramdam ay malinaw na ang kapangyarihan na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa ay unti-unti nang gumigising. At habang patuloy na kumikislap ang makintab na bato sa ilalim ng matandang puno, ay tila nagsisimula na ang isang pangyayari na magbabago sa kapalaran ng lumang bahay na matagal nang naging tahanan ng mga engkanto at mga diwata sa gitna ng bukirin. Ang gabi ay lalong lumalim sa ibabaw ng bukirin habang ang buwan ay patuloy na naglalabas ng maputlang liwanag sa lumang bahay. Ang hangin ay mabagal na gumagalaw sa pagitan ng mga damo at mga puno na matagal nang nakapalibot sa lugar. Sa loob ng bahay ay nananatiling nakatayo ang tao sa gitna ng lumang silid. Ang kanyang mga mata ay tahimik na naglalakbay sa bawat sulok ng gusali na matagal nang iniwan ng mga tao. Ang sahig ay natatakpan ng makapal na alikabok at ang mga dingding ay may mga bakas ng maraming taon ng katahimikan. Sa ilalim ng sahig ay patuloy na nagmamasid ang mga engkanto sa bawat galaw ng tao. Ang kanilang maliliit na anyo ay gumagalaw sa pagitan ng mga tabla ng kahoy habang tahimik nilang sinusundan ang bawat hakbang sa ibabaw. Ang pinakamatandang engkanto ay nanatiling malapit sa gitna ng ilalim ng sahig kung saan nararamdaman ang pinakamalakas na daloy ng kapangyarihan mula sa lupa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim habang pinagmamasdan ang presensya ng tao. Sa likod ng bahay ay nagtipon ang mga diwata sa ilalim ng matandang puno. Ang kanilang mga anyo ay nagliliwanag sa pagitan ng mga ugat habang ang kanilang pansin ay nakatuon sa liwanag na patuloy na lumalabas mula sa makintab na bato na nakabaon sa lupa. Ang liwanag ng bato ay mas naging maliwanag kaysa sa mga nakaraang gabi. Ang mga ugat ng matandang puno ay tila kumikislap habang ang kapangyarihan mula sa bato ay dumadaloy sa lupa at sa hangin ng bukirin. Ang mga diwata ay tahimik na nakatayo habang nararamdaman nila ang paggalaw ng kapangyarihan sa paligid. Ang kanilang mga katawan ay bahagyang nagiging mas maliwanag habang ang lakas mula sa bato ay patuloy na lumalakas. Sa loob ng bahay ay muling gumalaw ang malamig na hangin sa pagitan ng mga dingding. Ang hangin ay tila dumaan mula sa sahig pataas sa kisame na parang may dalang lihim na mensahe mula sa ilalim ng lupa. Ang tao ay dahan-dahang lumakad papunta sa isang bahagi ng sahig kung saan tila mas malamig ang hangin. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal habang ang sahig ay bahagyang umuugong sa bawat galaw. Sa ilalim ng sahig ay napansin ng mga engkanto na ang tao ay tumigil sa ibabaw ng lugar kung saan pinakamalakas ang daloy ng kapangyarihan mula sa lupa. Ang kanilang mga mata ay sabay-sabay na nakatuon sa bahaging iyon ng sahig. Ang pinakamatandang engkanto ay dahan-dahang lumapit sa ilalim ng lugar kung saan nakatayo ang tao. Sa kanyang pakiramdam ay malinaw na may ugnayan ang presensya ng tao sa kapangyarihang nagmumula sa makintab na bato sa ilalim ng matandang puno. Sa labas ng bahay ay biglang gumalaw ang mga dahon ng mga puno kahit halos walang hangin sa bukirin. Ang liwanag ng bato ay biglang kumislap ng mas maliwanag at ang alon ng kapangyarihan ay kumalat sa buong paligid ng lumang bahay. Ang mga diwata ay sabay-sabay na nakaramdam ng malakas na enerhiya na dumaan sa hangin
Ang kanilang mga anyo ay nagliwanag habang ang kapangyarihan mula sa lupa ay patuloy na umaakyat sa ibabaw. Sa loob ng bahay ay bahagyang yumuko ang tao at inilapit ang kanyang kamay sa sahig na kahoy. Ang kanyang palad ay halos dumikit sa ibabaw ng lumang tabla na matagal nang hindi nagalaw. Sa sandaling iyon ay muling kumislap ang makintab na bato sa ilalim ng lupa. Ang liwanag nito ay umabot sa mga ugat ng matandang puno at dumaloy sa lupa hanggang sa ilalim ng sahig ng lumang bahay. Ang pinakamatandang engkanto ay nakaramdam ng malakas na paggalaw ng kapangyarihan sa paligid. Ang kanyang mga mata ay kumislap habang napagtanto niya na ang sandali na matagal nang hinihintay ng lupa ay unti-unti nang nagaganap. Habang ang kamay ng tao ay nakalapit sa sahig, ay tila nagtatagpo ang kapangyarihan ng lihim na mundo ng mga engkanto at diwata at ang presensya ng taong pumasok sa lumang bahay sa gitna ng tahimik na bukirin. Ang kamay ng tao ay nanatiling malapit sa ibabaw ng lumang sahig habang ang malamig na hangin ay patuloy na gumagalaw sa loob ng bahay. Ang katahimikan ng gabi ay tila naging mas mabigat habang ang presensya ng tao at ang kapangyarihan mula sa ilalim ng lupa ay sabay na nararamdaman sa lugar. Sa ilalim ng sahig ay tahimik na nagtipon ang mga engkanto sa paligid ng pinakamatandang tagapagbantay. Ang kanilang maliliit na anyo ay halos hindi gumagalaw, habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bahagi ng sahig kung saan nakalapit ang kamay ng tao. Ang pinakamatandang engkanto ay naramdaman ang pagdaloy ng kapangyarihan mula sa makintab na bato sa ilalim ng matandang puno. Ang alon ng enerhiya ay dumaan sa lupa at umakyat sa ilalim ng sahig ng bahay na tila sumusunod sa presensya ng tao. Sa likod ng bahay ay nananatiling nagtitipon ang mga diwata sa ilalim ng matandang puno. Ang kanilang mga maliwanag na anyo ay nagliliwanag sa pagitan ng mga ugat habang ang liwanag ng makintab na bato ay patuloy na kumakalat sa paligid. Ang kapangyarihan mula sa bato ay hindi na tulad ng dati. Ang dating banayad na liwanag ay ngayon ay nagiging mas malinaw at mas malakas sa bawat sandali na lumilipas. Ang lupa sa paligid ng matandang puno ay tila may banayad na paggalaw habang ang enerhiya ay dumadaloy sa mga ugat at sa ilalim ng bukirin. Sa loob ng bahay ay dahan-dahang idinikit ng tao ang kanyang kamay sa sahig na kahoy. Ang lumang tabla ay malamig sa kanyang palad at ang katahimikan ng silid ay tila lalong lumalim sa sandaling iyon. Sa ilalim ng sahig ay sabay-sabay na nakaramdam ng malakas na alon ng kapangyarihan ang mga engkanto. Ang kanilang mga mata ay kumislap habang ang enerhiya mula sa lupa ay dumaan sa kanilang paligid. Ang pinakamatandang engkanto ay tumingala sa ilalim ng sahig at tahimik na pinagmamasdan ang kamay ng tao na nakadikit sa kahoy. Sa kanyang pakiramdam ay malinaw na ang presensya ng taong iyon ay may connection sa makintab na bato na matagal nang nakatago sa ilalim ng matandang puno. Sa sandaling iyon ay biglang kumislap ng malakas ang makintab na bato sa ilalim ng lupa. Ang liwanag nito ay umabot sa mga ugat ng matandang puno at kumalat sa lupa hanggang sa ilalim ng lumang bahay. Ang mga diwata sa labas ay sabay-sabay na nakaramdam ng malakas na pagdaloy ng enerhiya sa hangin ng bukirin. Ang kanilang mga katawan ay nagliwanag habang ang kapangyarihan mula sa bato ay umakyat sa ibabaw ng lupa. Sa loob ng bahay ay bahagyang gumalaw ang sahig sa ilalim ng kamay ng tao. Ang kahoy ay tila may bahagyang panginginig habang ang enerhiya mula sa lupa ay dumadaloy sa ilalim nito. Ang tao ay bahagyang tumigil sa kanyang galaw habang nararamdaman ang kakaibang panginginig sa sahig. Ang kanyang mga mata ay tahimik na nakatingin sa lumang tabla na tila may buhay sa ilalim nito. Sa ilalim ng sahig ay napansin ng mga engkanto ang paggalaw ng lupa na matagal nang hindi nangyayari sa lugar na iyon. Ang kanilang mga anyo ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng matinding pag-iingat. Ang pinakamatandang engkanto ay dahan-dahang lumingon sa direksyon ng matandang puno sa likod ng bahay. Ang liwanag mula sa makintab na bato ay patuloy na lumalakas at ang kapangyarihan nito ay tila naghahanap ng isang daan patungo sa ibabaw ng lupa. Sa sandaling iyon ay malinaw na sa kanya na ang pagpasok ng tao sa lumang bahay ay hindi isang simpleng pangyayari. Ito ay bahagi ng isang mas malaking pagbabago na matagal nang hinihintay ng lupa at ng mga nilalang na naninirahan sa lihim na mundo ng bukirin. Habang nananatiling nakadikit ang kamay ng tao sa sahig, ay patuloy na gumagalaw ang kapangyarihan mula sa makintab na bato sa ilalim ng lupa.
At ang lumang bahay sa gitna ng bukirin ay tila nagiging sentro ng isang pangyayaring magpapabago sa lihim na mundo ng mga engkanto at mga diwata na matagal nang naninirahan sa lugar na iyon. Ang gabi ay nanatiling tahimik sa ibabaw ng bukirin habang ang liwanag ng buwan ay patuloy na bumabagsak sa lumang bahay. Ang hangin ay mabagal na gumagalaw sa pagitan ng mga damo at mga puno na matagal nang nakapalibot sa lugar. Sa loob ng bahay ay nananatiling nakalapat ang kamay ng tao sa ibabaw ng sahig na kahoy. Ang lumang tabla ay bahagyang nanginginig habang ang kapangyarihan mula sa ilalim ng lupa ay patuloy na dumadaloy sa paligid. Sa ilalim ng sahig ay nagtitipon ang mga engkanto sa paligid ng pinakamatandang tagapagbantay. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa sahig kung saan naroon ang kamay ng tao. Ang bawat isa ay nakaramdam ng pagdaloy ng enerhiya na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. Sa likod ng bahay ay nagliliwanag ang mga diwata sa ilalim ng matandang puno. Ang kanilang mga anyo ay tila sumasabay sa paggalaw ng kapangyarihan na nagmumula sa makintab na bato na nakabaon sa lupa. Ang bato ay patuloy na kumikislap sa gitna ng mga ugat ng matandang puno. Ang liwanag nito ay mas maliwanag kaysa sa anumang gabi na lumipas. Ang enerhiya mula rito ay dumadaloy sa lupa at umaabot hanggang sa ilalim ng lumang bahay. Sa loob ng bahay ay biglang naging mas malamig ang hangin. Ang katahimikan ay tila lalong naging mabigat habang ang kapangyarihan mula sa lupa ay patuloy na umaakyat sa sahig na kahoy. Ang tao ay nanatiling nakayuko habang ang kanyang kamay ay nakadikit sa lumang tabla. Ang kanyang pakiramdam ay tila may isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng sahig kahit wala siyang nakikita sa dilim ng bahay. Sa sandaling iyon ay muling kumislap ng malakas ang makintab na bato sa ilalim ng matandang puno. Ang liwanag nito ay dumaan sa mga ugat ng puno at kumalat sa lupa hanggang sa ilalim ng bahay. Ang mga engkanto ay ilalim ng sahig ay sabay-sabay na nakaramdam ng malakas na alon ng kapangyarihan. Ang kanilang mga anyo ay bahagyang nagliwanag habang ang enerhiya ay dumadaloy sa kanilang paligid. Ang pinakamatandang engkanto ay tumingala sa ilalim ng sahig at tahimik na pinagmamasdan ang kamay ng tao. Sa kanyang pakiramdam ay malinaw na ang presensya ng taong iyon ay nagbukas ng daan upang magising ang kapangyarihan na matagal nang natutulog sa lupa. Sa labas ng bahay ay gumalaw ang mga dahon ng matandang puno habang ang liwanag ng bato ay patuloy na kumikislap sa ilalim ng lupa. Ang mga diwata ay tahimik na nakatayo sa paligid ng puno habang pinagmamasdan ang paggalaw ng enerhiya sa hangin ng bukirin. Sa loob ng bahay ay bahagyang gumalaw ang sahig sa ilalim ng kamay ng tao. Ang kahoy ay tila may banayad na paghinga habang ang kapangyarihan mula sa lupa ay dumadaloy sa ilalim nito. Ang tao ay dahan-dahang nagtaas ng kanyang kamay mula sa sahig at tumingin sa paligid ng lumang silid. Ang katahimikan ng bahay ay tila may dalang lihim na matagal nang nakatago sa lugar na iyon. Sa ilalim ng sahig ay tahimik na nagmamasid ang mga engkanto habang ang pinakamatandang tagapagbantay ay nakatingin sa direksyon ng matandang puno sa likod ng bahay. Ang kapangyarihan ng makintab na bato ay patuloy na gumagalaw sa ilalim ng lupa, ngunit unti-unti itong humina matapos ang malakas na pagdaloy ng enerhiya. Ang hangin sa loob ng bahay ay dahan-dahang bumalik sa dating katahimikan. Ang sahig ay tumigil sa paggalaw at ang kapangyarihan na nagising sa gabing iyon ay muling naging tahimik sa ilalim ng lupa. Ang tao ay nanatiling nakatayo sa gitna ng lumang bahay habang ang liwanag ng buwan ay dumaan sa sirang bubong at tumama sa sahig na kahoy. Sa gabing iyon ay nagtagpo ang mundo ng tao at ang lihim na mundo ng mga engkanto at mga diwata sa gitna ng lumang bahay sa bukirin. At habang nananatiling tahimik ang bukirin sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay nanatiling lihim sa mundo ng tao ang kaharian ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa lumang bahay na inabandona sa gitna ng malawak na lupain. Sa paglipas ng mga araw ay nanatiling tahimik ang lumang bahay sa gitna ng bukirin. Ang mga damo ay patuloy na gumagalaw sa panayad na hangin at ang matandang puno sa likod ng bahay ay nananatiling matatag sa lupa na matagal nang nagtatago ng lihim na kapangyarihan. Ang taong pumasok sa bahay noong gabing iyon ay dahan-dahang lumabas habang ang buwan ay unti-unting nagtatago sa likod ng ulap. Sa kanyang paglabas ay muli niyang tinanaw ang lumang bahay na tila may dalang kakaibang katahimikan. Ang hangin sa paligid ay malamig ngunit payapa.
Habang siya ay naglalakad palayo sa gitna ng bukirin, ay hindi niya alam na sa ilalim ng lupa ay tahimik siyang pinagmamasdan ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa lugar. Ang mga engkanto ay muling nagbalik sa kanilang mga lagusan sa ilalim ng sahig at ang mga diwata ay bumalik sa lilim ng matandang puno. Ang makintab na bato sa ilalim ng mga ugat ng puno ay muling naging tahimik matapos ang sandaling paggising ng kapangyarihan nito. Ang liwanag nito ay naging banayad na muli na tila natulog matapos ang mahabang paghihintay. Ngunit alam ng pinakamatandang engkanto na ang gabing iyon ay may kahulugan. Ang pagdating ng tao ay naging tanda na ang lihim na mundo ng lugar ay patuloy na nabubuhay at patuloy na binabantayan ng kalikasan. Habang ang bukirin ay muling nilamon ng katahimikan, ay nanatiling nakatayo ang lumang bahay bilang isang lihim na bantay sa gitna ng lupa. Isang tahanan na hindi na para sa tao kundi para sa mga nilalang na matagal ng bahagi ng kalikasan. Mula noon ay nanatiling lihim sa mundo ng tao ang tunay na buhay ng lumang bahay sa bukirin. Ang mga taong dumaraan sa malayong daan ay tanging nakikita lamang ang isang sirang bahay na napapalibutan ng matataas na damo at matandang puno. Ngunit sa bawat gabi na sumisikat ang buwan, ay muling nagiging buhay ang lugar na iyon. Sa ilalim ng sahig ng bahay ay gumagalaw ang mga engkanto. Sa lilim ng matandang puno ay naglalakad ang mga diwata. At sa gitna ng tahimik na bukirin ay patuloy na nananatili ang isang lihim na kaharian na hindi nakikita ng tao ngunit kailanman ay hindi mawawala hanggat buhay ang lupa at ang kalikasan na matagal nang nagbabantay sa lumang bahay na inabandona sa gitna ng bukirin.